Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Nagsimula nang sumakit ang lalamunan ko sa kakasigaw sa aking isipan na tulungan nila ako. Hirap na akong huminga at pakiramdam ko ay mamamatay na ako sa mismong sandaling yon. Habang umiiyak ako sa matinding takot, nagmamakaawa ako sa maitim na nilalang na nakadagan sa akin ngunit wala siyang pakialam. Kasabay papadudot ng kanyang pagdagan, nasinghot ko ang isang napakabaho at nakakasulasok na amoy na nanggagaling sa kanya. Amoy usok ng tabako na hinaluan ng amoy ng bulok na isda. Parang amoy ng kamatayan. Sa gitna ng aking pagpupumiglas at pagsigaw sa aking isipan, bigla ko naramdaman ang isang banayad na sakit sa aking pisngi. Parang may tumatapik sa akin, kasunod nito ay narinig ko ang nag-aalalang boses ni Mama. "Chris, gising anak, ano bang nangyayari sa iyo?" Biglang naglaho ang maitim na nilalang at ang nakakasulasok na amoy. Pagdilat ko ng aking mga mata ay nakita ko si Mama, si Junjun at si Kaloy na nakapalibot sa kama ko. Lahat sila ay takot na takot ang mukha. "Kanina ka pa namin ginigising, te," sabi ng kapatid ko. "Ungol ka ng ungol dyan at parang iyak ka ng iyak habang nakapikit pero hindi ka magising-gising." Hingal na hingal ako at basang-basa pa ng pawis. Tumingin ako kay Mama at umiyak ako ng matindi. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari, ang malaking taong mabalahibo na pumatong sa akin, ang hindi ko paghinga at ang napakabahong amoy ng tabako at bulok na isda. Nang marinig yon ni Mama ay napakapit siya sa dibdib niya at napasabog ng dasal. "O Lord Jesus, ilayo mo po sa masasamang nilalang ang anak ko." Sabay yakap ng napakahigpit sa akin. Papadudot, sa pagkakataong yon, tuluyan nang nawala ang katapangan ko. Kinabahan ako ng matindi sa mga nangyayari sa akin. Parang ayaw ko nang matulog muli dahil takot akong bumalik ang maitim na nilalang na yon. "Sabi ko sa iyo anak bago ka matulog ay magdasal ka lagi," mahinang sabi ni Mama habang pinapahira ng pawis ko. "Yan tuloy kung ano-ano na lamang ang napapanaginipan mo." "Ma, hindi po yun panaginip," pilit ko habang umiiyak pa rin. "Hindi ako tulog noon. Gising na gising ako at ramdam ko ang bigat niya." Nakita ko natakot din si Mama sa sinabi ko. "Hay naku anak, sige na. Matulog ka na lang ulit. Dito muna ako sa tabi mo sa kwarto hanggang sa makatulog ka." Hindi umalis si Mama sa tabi ko. Hawak niya ang kamay ko habang nagdarasal siya ng dahan-dahan habang nakapikit ako. Sa tulong ng dasal ng Mama ko ay unti-unti akong nakaramdam ng kaligtasan at tuluyan na akong nakatulog muli. Kinaumagahan, ginising ako ni Mama bandang 6:00 ng umaga para kumain ng almusal at makapasok sa eskwela. Ngunit sa pagdilat ko pa lamang ng mga mata ko, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking ulo. Para bang mabibiyak ang bungo ko sa tindi ng kirot. "Ma, sobrang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak po." Daing ko mula sa kwarto. Ngunit nagtataka ako dahil hindi sumasagot si Mama. Ang naririnig ko lamang sa labas ay pinapagalitan niya ang bunso naming kapatid na si Kaloy dahil ang bagal daw kumain. At balak pa niyang paliguan dahil marami daw libag sa batok nito. "Matulungan niyo po ako. Sobrang sakit talaga ng ulo ko." Sigaw ko ulit ng buong lakas. Ngunit parang wala pa ring naririnig si Mama. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita kay Kaloy. Dahil hindi ko na kaya ang sakit at dahil nagtataka ako kung bakit hindi nila ako pinakikinggan, pinilit kong bumangon mula sa kama at lumabas ng kwarto.
Pagdating ko sa may hagdanan, humakbang ako paibaba. Ngunit sa pangatlong baitang pa lamang ng hagdanan ay napatigil ako sa matinding kilabot. Tiningnan ko ang sahig ng aming sala. Bakit ganon? Ang sahig namin ay parang naging isang napakalalim na bangin. Tinawag ko si mama ng pasigaw. Ma! Ma! Ngunit hindi pa rin niya ako sinasagot. Pinilit kong ibaba ang aking paa sa sahig ng sala. Ngunit pag-apa ko, ang sahig ay parang tubig na umaalon. May bahaging mababaw, may bahaging malalim at parang lalamunin ako. Habang nakasabunot ang dalawang kamay ko sa sarili kong buhok sa tindi ng sakit ng ulo at pagkatakot, naglakad ako ng pasuray-suray papuntang kusina para puntahan si mama. Ma, sobrang sakit ng ulo ko at saka ang sahig natin umaalon. Ungot ko habang nakakarating sa may pintuan ng kusina. Sa gilid ng pintuan ay may nakasalansan kaming mga sako ng palay na inanin ni Papa. Bago pa man makalingon si Mama, biglang nagdilim ang buong paligid ko at tuluyan ang natumba ang katawan ko. Ang huling natatandaan ko bago ako nawala ng malay sa realidad ay ang pagbagsak ng katawan ko sa mga sako ng palay. Buti na lang, Papa Dudut, hindi ako sa mismong matigas na sahig na tumba. Dahil kung nagkataon ay malamang ay nabagok na ang ulo ko. Ngunit dito na nagsimula ang pinakamalaking kababalaghan, Papa Dudut. Ang alam ko, may malay ako. Nakikita ko ang sarili ko. Nakikita ko nakalong-kalong ako ni Mama sa kanyang mga bisig habang umiiyak siya at sumisigaw ng buong lakas sa loob ng pinto para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ang mga kapatid ko naman ay sumisigaw na rin sa labis na takot. Ngunit may isang bagay na nakapagtataka sa akin. Ang pinakamalapit na kapitbahay namin ay hindi nakakarinig sa mga hiyaw ni na mama at ng mga kapatid ko. Ang nakakarinig sa sigaw ay ang mga kapitbahay pa na nakatira sa malayo. Nakita kong tumakbo ang mga kapitbahay mula sa malayo papunta sa bahay namin at nagtanong sa mga malapit naming kapitbahay kung ano ang nangyayari. Bakit kayo nagtatakbuhan? Anong meron dyan? Tanong ng malapit naming kapitbahay na mukhang nagtataka. Hindi nyo ba naririnig? Sumisigaw ng tulong si Lilet. Ang anak daw niyang si Chris ay nahimatay. Sagot ng tumatakbong kapitbahay. Pagdating nila sa loob ng sala, nakita kong nakapalibot silang lahat sa katawan ko na kalong pa rin ni Mama. Ako naman sa estado ko na parang multo o hiwalay ang kaluluwa ay nakatayo sa tabi nila at sumisigaw din ng buong lakas. Huwag niyong kagatin ang kuko ko sa paa. Sobrang sakit, pati ang mga daliri ko sa kamay at sikmura ko. Sobrang sakit talaga. Umiyak ako ng matindi dahil sa nararamdaman kong sakit sa aking katawan at may kasama pang sipa o pagkibot ang katawan ko. Ngunit napansin kong walang nakakarinig o nakakakita sa akin. Sa dami ng taong nakapalibot sa katawan ko, parang hindi na ako makahinga. Tigilan niyo na ako! Naririnig niyo ba ako? Sigaw ko at ramdam ko ang matinding sakit at pamamaos ng lalamunan ko sa kakasigaw, ngunit wala talagang reaksyon sa mga mukha nila. Si Mama at ang mga kapatid ko ay iyak ng iyak. Lumapit ang tito ko na kapatid ni Papa at hinawakan ang pulso ko sa kamay at tinapat ang kanyang daliri sa ilong ko. Tumingin si Tiyo kay Mama, umiiling. Lilet, wala na si Chris. Wala na siyang pulso at hindi na siya humihinga. Sinubukan pa nilang ipump ang sikmura ko para buhayin ako. Ngunit wala talagang hininga na lumalabas. Anong wala? Buhay ang anak ko. Hysterical na sigaw ni Mama habang niyayakap ang katawan ko. Naimatay lang yan. Walang sakit ang anak ko.
Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali, nanatiling walang pulso at walang hininga ang katawan ko. 6 na oras papadudot dahil dito opisyal na nilang dineklara na patay na ako. Hindi ako patay, buhay ako. Tingnan niyo ako, sigaw ko habang sinusubukang hawakan ang balikat ni mama. Ngunit ang kamay ko ay lumulusot lamang sa katawan niya. Iyak ako ng iyak sa matinding takot at lalamunan ko ay namamaos na sa kakasigaw ngunit wala silang naririnig. Inutusan ng tito ko ang isa kong pinsan. Puntahan mo na ang papa niya sa kabilang bayan. Sabihin mo ang nangyari para pagdating niya rito ay madala na ang bangkay ni Chris sa morgue. Nang marinig ko ang salitang morgue, lalo akong napaiyak sa matinding takot at desperasyon. Paano nila ako dadalhin sa morgue o sa embalsamador buhay na buhay ako at nakatayo lamang sa tabi nila. Ngunit wala akong magawa. Ang kaluluwa ko ay nakakulong sa isang dimensyon na walang nakakarinig sa akin. Habang nagkakagulo ang lahat sa sala at nag-aabang sa pagdating ni Papa, dumating naman ang kuya ko na galing sa pamamasada ng habal-habal. Nagtaka siya kung bakit ang daming tao sa tapat ng bahay namin. May sakay pa siyang isang matandang lalaki mula sa bukid na kanyang pasahero. Inihinto ni kuya ang motor at nagtanong sa isang kapitbahay. Bakit maraming tao sa amin? Anong meron? Tumingin ang kapitbahay sa kanya na may lungkot. Hindi mo pa ba alam, Dong? Ang anak mong si Chris ay namatay kanina pang alas 6 ng umaga. Ang papa mo na lamang ang hinihintay para asikasuhin ang katawan niya. Nang marinig yon ni kuya, binitawan niya ang motor at patakbong pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko si kuya na umiiyak ng matindi habang nakatingin sa katawan ko na nakahiga pa rin sa upuan. Tinanong niya si mama kung ano ang nangyari at ikinuwento naman ni mama ang lahat. Mula sa pagkakasakit ko noong gabi hanggang sa natumba ako sa tabi ng mga sako ng palay. Hindi ba nabagok ang ulo niya nung natumba siya? Tanong ni kuya habang pinapahiran ang luha niya. Hindi dahil sa mga sako ng palay siya bumagsak, sagot pa ni mama. Lumapit ako kay kuya, niyakap ko siya sa likod kahit lumulusot ang kamay ko. Kuya, hindi ako patay. Sabihin mo kay mama na buhay ako, kuya please. Sigaw ko habang umiiyak. Ngunit tulad ng iba, wala siyang narinig habang patuloy niyang niyayakap ang malamig kong katawan. Inutusan ni mama si kuya. Sige na, Dong. Puntahan mo na rin ang 2 pang kapatid sa kabilang bayan para malaman nilang nangyari sa kapatid ninyo. Ngunit bago pa man makagalaw si kuya ay biglang pumasok sa loob ng sala ang isang matandang lalaki na pasahero niya kanina. May hawak siyang baston at seryoso ang kanyang muka. Tumingin siya sa katawan ko at pagkatapos ay tumingin siya kina mama. Ano ba kayo? Hindi papatay ang batang ito, malakas na sabi ng matanda. Napatigil ang lahat sa sala sa sinabi ng matanda. Pinalabas niya ang lahat ng mga meron at kapitbahay na nakikiosyoso lamang hanggang sa ang naiwan na lamang ay sina kuya, mama at ang tito ko. Kinausap ng matanda si mama. Kumuha ka ng kalahating baso ng maligamgam na tubig, bilis. Mabilis na tumakbo si mama sa kusina para kumuha ng tubig. Habang wala si mama, lumapit ang matanda sa uluhan ng katawan ko at hinawakan ang pulso ko. Pumikit siya at nagsimulang bumulong ng isang napakabilis at kakaibang orasyon sa itaas ng ulo ko. Pagkatapos niyang bumulong ay biglang idinilat ng matanda ang kanyang mga mata na parang may nakikitang kaaway sa hangin. Nagsalita siya ng napakalakas at pasigaw gamit ang mga salitang Latin na hindi ko maintindihan. Sa huling bahagi ng kanyang orasyon, sumigaw siya sa Tagalog. Inutusan kitang ibalik mo ang batang ito. Sabay nito ay buong lakas niyang itinurok ang kanyang 3 daliri sa kanang kamay sa mismong bahagi ng aking sikmura sa katawan. Sa mismong sandali na bumaon ang mga daliri ng matanda sa sikmura ko. Nakaramdam ang kaluluwa ko ng isang napakatindi at napakasakit na kuryente. Parang hinila ang buong pagkatao ko pabalik sa loob ng katawan ko. Napadilat ako ng aking mga mata at napasigaw ako ng napakalakas sa tindi ng sakit.
Buhay ako, Papa Dudut. Nakabalik ako sa katawan ko. Inaabot agad ng matanda ang baso ng tubig na may kasamang ilang patak ng langis na inihanda ni Mama. Ubusin mo ito anak, utos niya. Dahil sa matinding uhaw na nararamdaman ko, pagkabuhay ko ay inubos ko kaagad ang tubig at humingi pa ako ng isa pa. Ngunit pinigilan ako ng matanda. Hindi ka pwedeng uminom ng normal na tubig hanggang sa makalipas ang kalahating oras. Seryoso niyang bilin. Humarap ang matanda kay Mama at kay Kuya na kasalukuyang nakatulala at hindi makapaniwala sa mga nakikita nila. Malakas ang kapangyarihan ng elementong gustong kumuha sa anak mo, Lilet. Babala ng matanda. Kaya ingatan mo ng mabuti ang anak mo. Kailangan nyo siyang madala sa isang mas malakas at magaling na albularyo para tuluyan siyang maputulan ng koneksyon. Pagkatapos mag-iwan ng babala, umalis na ang matanda nang hindi man lang humihingi ng anumang kapalit. Ang mga kapitbahay naman sa labas ay tuluyan nang natakot at hindi makapaniwala ng batang dineklara nilang patay. 6 na oras ang nakalipas ay biglang nabuhay at sumigaw. Ngunit kahit nakabalik ako, pakiramdam ko ay lanta akong gulay. Hindi ko may galaw ang aking mga kamay at paa at ang aking lalamunan ay sobrang sakit at hindi ko na magawang makapagsalita dahil sa tindi ng pamamaos ko kanina habang sumisigaw sa kabilang dimensyon. Pagdating ni Papa mula sa kabilang bayan matapos mabalitaan ang nangyari, agad kaming nag-asikaso para dalhin ako sa ospital sa bayan. Ngunit kagaya ng nangyari kay Mama noon, lahat ng resulta ng aking laboratory, x-ray at blood test ay lumabas na normal. Walang nakitang kahit na anong sakit ang mga doktor sa akin. Ang findings lang namin sa kanya ay matinding migraine, sabi ng doktor kina Mama. Kailangan muna natin siyang i-admit ng ilang araw para malagyan ng dextrose dahil masyado siyang nanghihina pa. Nanatili ako sa kwarto sa ospital ngunit ayaw kong idilat ang aking mga mata. Sa tuwing ididilat ko kasi ang aking mata ay nakakaramdam ako ng matinding pagkahilo at nasusuka ako. At ang tanging lumalabas sa akin ay yung kulay berdeng likido na napakapait. Ayaw ko rin kumain dahil kapag naamoy ko pa ang kanin o ang ulam ng ospital ay nasusuka na ako kaagad. Sinabihan ng doktor sina Mama na kailangan niyong sanayin ang anak ninyo na idilat ang kanyang mga mata dahil kung mananatili siyang nakapikit ng matagal sa gitna ng panghihina niya, baka mag-cause pa ito ng tuluyang pagkabulag. Doon napaiyak si Mama sa matinding awa sa akin. Habang nasa ospital kami, may napansin ng ate ko na nakabantay sa akin. May isang napakalaking pusa na kulay itim ang laging nakaupo sa may pasimano ng bintana ng kwarto ko. Kahit na anong bugaw at taboy ng ate ko gamit ang tsinelas o silya, hindi talaga umaalis ang pusa. Nakatitig lamang ito sa akin nang matatalas ang kanyang mga mata. Dahil sa takot, sinarado na lang ng ate ko ang bintana. Ma, uwi na tayo sa bahay. Lalo lang ako nangihina rito sa ospital. Mahina kong pakiusap kay Mama sa gitna ng panghihina ko. Dahil nakikita ni na Papa na walang nangyayari sa akin sa ospital, nagpasya silang i-discharge ako at iuwi na lamang sa bahay. Pagdating namin sa bahay, naramdaman ko na naman ang kakaibang hilig ng katawan ko na hindi ko kontrolado. Sabi ko kay Mama, Ma, magpabili ka po ng maraming tela na kulay berde. Ipalibot nyo ang berdeng tela sa buong dingding ng kwarto ko. At ipagawa nyo rin ako ng duya na kulay berde rin. Nagtataka sila. Pero dahil sa gusto nilang gumaling na ako, sumunod naman sila. Napansin ko kasi na sa tuwing makakakita ako ng ibang kulay tulad ng pula o puti ay sumasakit ang ulo ko at nasusuka ako. Pero kapag kulay berde ang nakikita ko ay kumakalma ako. Kapag nahihiga naman ako sa kama ko, parang nalulunod ako at hindi makahinga. Kaya mas gusto kong matulog na sa duyan. Kumain ka na muna anak, ilang araw ka nang walang kain. Puro ka na lang gatas, pakiusap ni Mama habang dinuduyan pa ako. Sige po ma, sagot ko. Pero pakiusap, siingan mo ko ng kanin na hindi
naputol pag sinasandok mo. Kailangan mahaba pa rin ang mga butil niya pag binigay mo sa akin at saka lagyan mo ng nilagang itlog. Sige anak at magsasayang ako ng ganyan para sa iyo, sabi ni mama habang pinahiran ang luha niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik si mama dala ang isang mangkok ng kanin na mahahaba ang butil at itlog. Ngunit sa pagdilat pa lang ng aking mga mata, para kainin ito ay napasigaw ako sa matinding kilabot at naitulak ko ang mangkok. Ilayo ninyo sa akin yan, ilayo ninyo, sigaw ko habang umiiyak. Papadudot sa paningin ko ang kanin sa loob ng mangkok ay hindi kanin. Ito ay puro naglalakihang puting uod na buhay, gumagalaw at nagpupuluputan sa isa't isa dahil sa tindi ng dumi at kilabot sa paningin ko. Sumuka na naman ako ng sumuka ng berdeng likido. Iyak nang iyak si mama habang niyayakap ako. Ano ba talagang nangyayari sa iyo anak? Ano bang dapat namin gawin para gumaling ka na? Sigaw niya sa desperasyon. Mula nung makita ko ang kanin na mukhang uod, tuluyan na akong tumanggi na kumain ng kahit na anong pagkain. Puro gatas na lang ang iniinom ko, kaya lalo akong nanghina. Dumating sa punto na kahit mag-ihilang ako sa arinola sa gilid ng duyan, kailangan pa akong alalayan at buhatin ni mama dahil hindi na ako makatayo sa sarili kong mga paa. Isang gabi habang dahan-dahan akong dinuduyan ni mama, bigla na lamang sumakit ang ulo ko sa paraang parang may puputok sa loob. Sa tindi ng sakit at dahil parang nawawala na ako sa sarili ko, nagsimula kong ipukpok ang sarili kong ulo gamit ang aking mga kamao at sinabunutan ko ang sarili ko ng buong lakas. Gusto kong ipukpok ang ulo ko, puputok na ang ulo ko, sigaw ko habang nagwawala sa duyan. Natataranta si mama kaya tinawag niya ng pasigaw si papa at ang mga kapatid ko. Mabilis silang pumasok sa kwarto at pinigilan ang mga kamay ko sa tindi ng lakas ko na hindi pang bata ay nakalmot ko pa si mama sa kanyang braso habang sinusubukan niyang hawakan ang kamay ko. Napilitan silang kumuha ng tali para itali ang dalawa kong kamay sa gilid para hindi ko na masaktan ang sarili ko. Naghawa kamay silang lahat sa paligid ng duyan ko, kasama ang mga kapatid ko at hindi sila tumigil sa pagdarasal ng malakas at taimtim hanggang sa tuluyan akong mapagod at matulog dahil sa tindi ng pagwawala ko. Kinaumagahan nakita ko ang mukha ni Papa na puno ng determinasyon. Maghanap kayo ng pinakamagaling na albularyo, utos ni Papa kay Kuya. Kahit magbayad pa ako ng napakalaking halaga, kahit maubos na ang pera natin, basta gumaling lang ang anak ko. Ang nagamot kay Lilet noon ay patay na. Kaya magtanong-tanong ka sa mga kapwa mo driver ng habal-habal kung sino ang kilalang magaling. Sumakay kaagad si Kuya sa kanyang motor para maghanap ng manggagamot sa ibang mga barangay. Nagtanong-tanong siya sa mga kapwa niya driver sa paradahan hanggang sa may isang nagturo sa kanya. Doon sa kabilang barangay, may isang matandang albularyo na kilalang napakahusay at marami na siyang napagaling na mga taong naingkanto o mga nakulam. Mabilis na bumalik si Kuya sa bahay, binuhat ako mula sa duyan kahit nakapikit pa rin ako at sinakay ako sa motor para dalhin doon sa sikat na albularyo. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, binuhat ako ni Kuya, pumasok sa loob ng kanyang sala. Ngunit bago pa man kami makalapit sa kanya, narinig ko ang isang mababang boses ng lalaki. Hindi ko siya nakikita dahil nakapikit ako sa takot na sumukang muli. "Huwag niyo nang ilapit sa akin ang batang yan," mariing sabi ng albularyo kay Kuya. "Ibalik niyo na siya sa inyo." "Bakit po tay? Tulungan niyo po ang kapatid ko. Handa naman kaming magbayad eh," pagmamakaawa pa ni Kuya. "Hindi ko kayang gamutin ang batang yan," sagot ng albularyo. At narinig ko pa sa boses niya ang takot. "Napakalakas at napakatindi ng kapangyarihang bumabalot sa kapatid mo ngayon.
Mas mataas ang antas ng espiritong may hawak sa kanya kesa sa kakayahan ko. Maghanap na lamang kayo ng ibang mas magaling sa akin. Pagpasensyahan niyo na ako. Umuwi kaming bigo, Papa Dudut. Bagsak ang balikat ni Kuya habang ibinabalik ako sa duyan ko. Umiyak si Mama sa sulok ng kwarto ngunit lumapit siya sa akin at hinawakan ang noo ko. Huwag tayong mawala ng pag-asa, anak, ha? Sabi ni Mama habang pinapahiran ang luha niya. Manalig lamang tayo sa Panginoong Diyos. May darating din na makapagpapagaling sa iyo. Magtiwala lang tayo sa kapangyarihan niya. Walang imposible sa kanya. Sana nga, Lilet, narinig kong sabi ni Papa na kadarating lang din. Naawa na ako sa anak natin. Ilang araw pa lang ang nakakalipas pero tingnan mo ang katawan niya. Sobrang payat na at tuyot na ang balat. Ayaw niyang kumain dahil uod ang nakikita niya sa kanin at lagi pang sumasakit ang ulo niya. Nag-aalala na talaga ako na baka tuluyan na natin siyang mawala. Nang araw na yon, dahil sa matinding pagmamahal ng mga kasamahan namin sa simbahan, nagdao sila ng isang biglaang prayer meeting sa mismong loob ng bahay namin. Nakapalibot silang lahat sa kwarto ko. Nakahawak sa berdeng tela at sabay-sabay silang nagdarasal nang may pag-iyak at pananalig na sana'y alisin na ng Diyos ang madilim na espiritong nagpapahirap sa akin. Sa gitna ng mga dasal nila ay nakaramdam ako ng kaunting lakas, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Kinaumagahan, maagang-maaga pa lamang ay dumating na naman si Kuya sa bahay. Hingal na hingal siya at may dalang magandang balita. Ma, may pasahero ako kanina na nakapagsabi sa akin na may isang matandang manggagamot na nagngangalang Mang Gilmo doon sa tuktok ng bundok sa kabilang barangay. Napakagaling daw at kayang magpabalik ng mga taong kinuha ng mga hari ng engkanto. Tumingin si Mama sa kanya. May pag-aalinlangan. Dong, baka kagaya lang yan ang albularyo kahapon na hindi tinanggap ang kapatid mo dahil sa takot. Subukan lang natin, Ma. Wala namang mawawala eh. Pilit pa ni Kuya. Malay mo, siya na talaga ang makapagpapagaling sa kapatid ko. Dahil wala na kaming ibang pagpipilian, dali-dali akong binihisa ni Mama ng malinis na damit. Binuhat akong muli ni Kuya papunta sa kanyang motor at sumama na rin si Mama sa pag-angkas para alalayan ako. Si Papa naman ay naiwan muna sa bahay at bukid para asikasuhin ang mga alagang hayop. Nagsimula ang biyahe namin patungo sa bundok kung saan nagtatago ang huling pag-asa ko. Pagdating namin sa kabilang barangay, nagtanong-tanong pa si Kuya sa mga nakatira sa paanan ng bundok kung nasaan ang bahay ng manggagamot. Itinuro kami sa isang matarik na daanan pataas. Sabi ng mga residente, kailangan nyo munang umakyat sa pinakatuktok ng bundok na yan dahil doon sa nag-iisang kubo nakatira si Mang Gilmo. Dahil hindi na kayang iakyat ng motor ang matarik at madamong daanan, napilitan si Kuya na iwan ang motor sa ibaba. Binuhat niya ako sa kanyang mga bisig. Habang si Mama naman ay hawak ang gatas ko at sumunod na sa likod ko. Napakalayo at napakahirap ng paglalakad namin, Papa Dudut. Kahit nakakapit ako ay nararamdaman ko ang tindi ng sikat ng araw at naririnig ko ang malalalim na paghinga at hingal ni Kuya habang buhat-buhat niya ang katawan ko pataas ng bundok. Ramdam ko ang pagod niya at labis akong naaawa sa kanya kaya tahimik akong nagdarasal na sana'y hindi masayang ang sakripisyo ng pamilya ko. Matapos ang halos 1 oras ng pag-akyat, narating din namin ang pinakatuktok ng bundok. Narinig ko, Papa Dudut, si Kuya na huminto at nagsalita. Tao po. May sumagot na isang binatilyo, sa palagay ko ay apo ng manggagamot. Ano po ang sadya nila? Tanong ng bata. Dito ba ang bahay ni Mang Gilmo? Itatanong lang sana namin kung pwede niyang tingnan ang kapatid kong may sakit. Sagot pa ni Kuya. Opo, si Lolo po yan. Nasa loob po siya ng kubo. Teka, tatawagin ko po, sabi ng binatilyo. Hindi nagtagal ay narinig ko ang mga yabag ng paa at ang boses ng isang matanda. Batay sa boses niya ay hindi pa naman siya gaanong katandaan.
May kalakasan pa ang pananalita niya at hindi ko siya makita dahil nananatili akong nakapikit sa takot na bumalik ang mga uod sa paningin ko. Pagkalapit ng matanda sa amin ay narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Diyos ko! Napakalakas ng kapangyarihang bumabalot sa batang ito, sabi ni Mang Gilmo. Katulad ng sinabi ng albularyo kahapon. Ngunit imbis na tumanggi ay nag-utos siya. Pumasok kayo sa loob ng kubo at ilapag mo siya rito sa may papag ng nakawayan. Binuhat ako ni Kuya sa loob ng maliit na kubo na may bubong, nakugon at dingding na kawayan at dahan-dahan akong nilapag sa papag. Inutusan ni Mang Gilmo ang kanyang apo. Umagad ka ng tubig doon sa balon. Punuin mo itong puting galon pagkatapos ay humarap siya kina mama at kay Kuya. Pansamantala muna kayong lumabas ng kubo. Iwan niyo muna ako kasama ang bata. Sumunod naman si mama at si Kuya. Isinama na rin ni Kuya ang binatilyo para tulungang mag-igib ng tubig sa balon. Habang naglalakad sila, narinig kong nagtanong si Kuya sa bata dahil nagtataka siya kung bakit may balon sa pinakatuktok ng bundok. May balon ba talaga kayo rito sa tuktok ng bundok? Paano nagkaroon ng tubig dito? Tanong pa ni Kuya. Opo, meron po. Tuwing araw ng Biyernes, nagdarasal lang si Lolo doon sa may gilid ng balon. Malapit lang yun dito sa gilid ng kubo. Sagot naman ng bata. Pagdating nila doon, nakita ni Kuya ang isang napakababaw na balon na tinatawag naming tabay sa Bisaya. Ito ay napapaligiran ng mga natural na bato at ang tubig sa loob ay napakalinaw na parang kristal. Nagtaka ng matindi si Kuya kung paanong ang ganong kababaw na balon sa tuktok ng bundok ay hindi natutuyo at nananatiling malinis. Nang makabalik sila, dala ang puting galon na puno ng tubig ay pumasok si Mang Gilmo sa loob ng kubo at lumapit sa akin habang nakasara pa rin ang pintuan. Naupo ang matanda sa tabi ng papag ko at hinawakan niya ang noo ko at nagtanong sa isang banayad ngunit seryosong boses. Anak, may pinangakuan ka ba ng isang bata noong nagpunta ka sa bukid? Napatigil ako sa pag-iisip sa gitna ng panghihina ko. Sa unang pagkakataon ay pilit kong inalala ang nangyari sa batuhan. Sa pagkakaalam ko po ay wala po mahina kong sagot. Isipin mong mabuti anak, pilit ng matanda. Dahil may pinangakuan ka at dahil sa pangakong yon ay inutusan niya ang kanyang ama na siyang hari ng kaharian doon na kunin ang kaluluwa mo at ipalit ka doon sa kapatid nilang namatay. Sabi ng bata. Pareho daw kayong mahaba ang buhok at pareho ding mahilig at magaling kumanta kaya gustong gusto kanyang makasama sa kaharian nila. Sa sinabing yon ni Mang Gilmo ay biglang pumasok sa isipan ko ang batang babaeng maputi at malungkot ang mata na nakatayo sa tabi sa ibabaw ng malapad na bato sa sakingan. Naalala ko na sinabi ko sa kanyang babalik ako rito pangako sabay gawa ng sign of the cross my heart. Doon ko na-realize papadudot na ang batang iyon ay hindi tao at ang pangakong binitawan ko kahit pa isipin kong panaginip lang ay naging isang opisyal na kasunduan sa mundo ng mga engkanto na naging dahilan kung bakit kinuha ang pulso ko noong Lunes. Nang makita ni Mang Gilmo na naiintindihan ko na ang aking pagkakamali ay tumayo siya at kumuha ng ilang piraso ng papel na may nakasulat na mga kakaibang simbolo. Nagsimula siyang magdasal ng isang napakahabang orasyon. Lumapit siya sa akin at hinipan niya ang tuktok ng aking ulo ng 3 beses at may nilagay siyang parang isang napakalamig na bagay o likido sa magkabila kong sentido. Habang nakalagay yon, patuloy siyang nagsasalita ng mga lengguwahe na hindi ko talaga maintindihan. Napakahaba ng kanyang mga orasyon, papadudot. Parang walang katapusan. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, nararamdaman kong unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Sa uling bahagi ng kanyang dasal, hinawakan niya ang balikat ko at sumigaw. Dumilat ka na anak. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, walang bahaghari, walang maitim na nilalang at walang sakit. Ang nakikita ko lang ay ang dingding na sa wali na gawa sa kawayan ng kubo ni Mang Gilmo.
Kumuha ang matanda ng isang baso ng tubig mula doon sa puting galon na inigib sa balon. Nilukot niya ang isang maliit na papel na may orasyon at inihalo sa tubig. "Inumin mo ito," utos pa niya. Ininom ko ang tubig, nagtataka ako dahil hindi ako nakakaramdam ng anumang pagsusuka o pagkahilo. Sa katunayan, pakiramdam ko ay napakagaan ng buong katawan ko at ang ulo ko ay parang walang laman sa sobrang gaan at ginhawa. Tumingin ako kay mama na pumasok na rin sa loob kasama si kuya. "Ma, nagugutom ako. Gusto kong humigop ng mainit na sabaw," mahina kong sabi. Nang marinig yon ni mama ay napaiyak siya sa tuwa at niyakap si kuya. Umarap si Mang Gilmo sa kanila na may seryosong mukha. "Lelet, nakipagkasundo na ako sa amang hari ng batang pinangakuan ng anak mo. Pumayag siyang pakawala ng kaluluwa ng anak mo, ngunit may kapalit na kailangan gawin. Si Chris ang ipapalit sana ng kapatid doon sa batang babae, kaya upang tuluyan siyang mapakawalan, kailangan niyong mag-alay ng isang puting manok doon sa mismong malapad na bato sa bukid ninyo." Tumango ng mabilis sina mama, ngunit may kasama dapat na sakripisyo mula sa bata. Pagpapatuloy ni Mang Gilmo habang nakaturo sa akin. "Gupitan ninyo siya ng panlalaking gupit. Kunin ninyo ang lahat ng kanyang mahabang buhok kasama ang ilang piraso ng kanyang pilikmata. Sunugin nyo ang kanyang buhok at pilikmata kasama ang mga balahibo ng puting manok doon sa ibabaw ng bato. 3 beses nyo itong gagawin tuwing araw ng Biyernes, eksaktong 1:00 ng hapon." Inabot ni Mang Gilmo ang puting galon ng tubig kay kuya. "Ibigay nyo sa kanya itong 1 galong tubig. Tuwing umaga at hapon lang niya ito iinumin, tig-1 baso ha, at tandaan ninyo ang mahigpit kong bilin. Wag na wag hahakbangan ng kahit na sino ang galon na ito. Mawawala ng bisa ang orasyon na nilagay ko dyan sa sandaling mahakbangan ito ng tao." Laking pasalamat nila mama at kuya kay Mang Gilmo. Kumuha si mama ng pera mula sa kanyang pitaka para iabot sa matanda bilang bayad, ngunit agad itong tinanggihan ni Mang Gilmo gamit ang kanyang kamay. "Wag na. Itago nyo na ang pera ninyo. Sige na at umuwi na kayo dahil nagugutom na ang anak mo. Asikasuhin ninyo ang pagkain niya," nakangiting sabi pa ng matanda. Inalalayan ako ni kuya para buhatin pa uwi habang pababa kami ng bundok. Nakamulat na ang mga mata ko at nakikita ko na ang kagandahan ng kapaligiran. Pakiramdam ko nga ay kaya ko nang maglakad sa sarili ko, ngunit ayaw pa rin ni na mama at kuya dahil baka daw mabinat ako sa biglang paggalaw. "Chris, hindi ka na ba susuka o nahihilo?" tanong ni kuya habang naglalakad kami. "Hindi na po kuya," sagot ko ng may ngiti. "Gusto ko lang talagang kumain at humigop ng mainit na sabaw ngayon." Nakita ko ang mga mata ni kuya na puno ng labis na kaligayahan. Hanggang sa pati ang mga mata niya ay parang ngumingiti na rin sa tuwa dahil sa wakas ay bumalik na ang kapatid niya. Pagdating namin sa bahay, mabilis na nagasikaso si mama. Sinandukan niya ako ng isang malaking platong kanin at ininit ang sabaw ng gulay. Pagtingin ko sa kanin, papadudot na nalangin ako sa aking isipan at laking pasalamat ko dahil ang nakita ko ay totoong puting kanin na. Hindi na ito gumagalaw at wala ng mga uod. Dahil sa tinilang gutom ko, sa nakalipas na mga araw ay naparami ang nakain ko. Hindi na rin sumakit ang ulo ko. Pagkatapos kong kumain, pinatanggal ko kaagad sa mga kapatid ko ang lahat ng mga berdeng tela na nakasampay sa dingding ng kwarto ko dahil gusto ko nang makita ang normal na kulay ng bahay namin. Naglakad ako papunta sa salamin na nakasabit sa dingding para tingnan ang sarili ko. Nang makita ko ang refleksyon ko, nagulat ako at napaiyak ng bahagya. Sobrang payat ko na, papadudot, ang mga pisngi ko ay hollow at nakalubog na. At ang balat ko sa buong katawan ay tuyot na parang sa matandang may sakit. Lumapit ako sa bintana ng kwarto ko at binuksan ko ito ng malawak. Kahit nanginginig pa ng bahagya ang mga tuhod ko sa panghihina ay okay lang sa akin dahil napakasarap sa pakiramdam na makalanghap muli ng sariwang hangin mula sa labas.
parang napakatagal kong nakakulong sa isang madilim na silid na walang liwanag at ang hangin na dumadampi sa mukha ko ay nagpapaiyak sa akin sa tuwa. Naramdaman ko ang antok kaya tinawag ko si Mama. "Ma, matutulog muna ako sa kwarto," ang sabi ko. "Sige anak, matulog ka na lang ha, nang matulog para makabawi ka ng lakas sa katawan mo," malambing na sagot pa ni Mama. Tumingin ako sa kanya nang may takot. "Ma, pakiusap, wag mo kong iiwanang mag-isa rito ha. Parang natroma na po ako sa mga nangyari sa akin noong mga nakaraang gabi." "Sige anak, babantayan kita rito. Hindi ako aalis sa tabi mo," pangako ni Mama habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ko. Habang nakapikit ako ay narinig ko si Mama na nag-utos kay Kuya, "Dong, maghanap ka na kaagad ng 3 puting manok doon sa mga kapitbahay o sa kabilang bayan para may magamit tayong pag-aalay bukas doon sa batuhan." Habang dahan-dahang hinahaplos ni Mama ang mahabang buhok ko, nagsimula siyang kumanta ng mahina ng isang worship song. Sa tindi ng kapayapaan na nararamdaman ko ay tuluyan na akong nakatulog ng napakahimbing. Ang sarap ng tulog ko, Papa Dudut. Ginising na lamang ako ni Mama noong hapon na para pakainin ng hapunan at painumin ng isang basong tubig na galing sa galon ni Lolo Gilmo. Pagkatapos kumain natulog muli ako hanggang sa kinaumagahan. Ang naging bantay ko naman sa gabi ay ang bunso kong kapatid na si Kaloy na pinagbilinan ko rin na huwag akong iiwang mag-isa. Kinaumagahan, pagising ko, pinainom muli ako ni Mama ng tubig mula sa galon bago ko kumain ng agahan. Pagkatapos namin kumain, kumuha si Mama ng gunting at isang upuan. "Anak, kailangan na nating gupitan ang buhok mo ng panlalaking gupit gaya ng bilin ni Lolo Gilmo," mahinang sabi ni Mama. Nalungkot ako ng matindi, Papa Dudut, at hindi ko mapigilang maiyak habang nakatingin sa salamin. Ang haba-haba ng buhok ko noon, tuwid na tuwid at alagang-alaga ko mula pa noong bata ako. Ngunit tinanim ko na lamang sa isipan ko na ang buhok na ito ay pansamantala lamang. At ang mahalaga ay tuluyan kong maramdaman ang pagaling mula sa kapit ng mga engkanto. Kailangan kong isakripisyo ang buhok ko para sa buhay ko. Kaya hindi na ako umangil pa at hinayaan ko si Mama na gupitan ito ng maikli. Ginalusan din niya ang ilang piraso ng aking pilik mata. Pagdating ng 11:00 ng umaga, naganda na sina Papa, Kuya at ang tito ko para umakyat sa lumang bukid. Dala nila ang pinitas kong buhok, pilik mata at 3 puting manok. Pumunta sila doon sa mismong malapad na bato sa sagingan kung saan ako natulog noon. Eksaktong 1:00 ng hapon, sinagawa nilang ritual ng pag-aalay at pagsunog ng mga buhok at balahibo gaya ng bili ng manggagamot. At sa awa at kapangyarihan ng ating makapangyarihang Panginoon, pagkatapos ng araw na yon, wala nang muling nagparamdam sa akin. Ang sitsit, ang kabayo, ang maitim na nilalang at ang batang babae ay tuluyan nang naglaho sa buhay ko. Laking pasalamat ni na Mama at Papa kay Lolo Gilmo upang ipakita ang aming tatanawing utang na loob. Pinadalhan siya ni Papa ng isang sako ng bigas, mga sariwang karne ng baboy at manok at isang basket ng mga hinog na mangga mula sa aming bagong pananim. Mula noon ay naging normal na at payapa na ang buhay ko. Lumipas sa mga taon, Papa Dudut, lumaki ako, nagdalaga at tulad ng maraming probinsyana ay nakipagsapalaran ako sa Maynila para magtrabaho. Dito ko na rin nakilala ang aking naging asawa na dito na kami nagpatayo ng sarili naming pamilya. Noong 2013, matapos ang mahabang panahon ng hindi pag-uwi ay nagpasya akong magbakasyon sa amin sa Zamboanga del Norte kasama ang aking pamilya. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng mga pinsan ko sina Kathy, Lynn at Jake na may mga pamilya na rin ngayon. Habang nagkwekwentuhan kami sa sala habang umiinom ng kape, bigla akong inasar ng mga pinsan ko. "Oh, andyan na pala si Chris, ang multong nabuhay." Tawang-tawa na pangasar ni Jake. "Akala nga namin nung grade 6 ililibing ka na namin Patay ka na raw tapos biglang sumigaw." Nagtawanan kaming lahat habang inaalala ang nakarang nagdulot sa amin ng matinding takot noon. Isang hapon, nagpasya kaming magkakapatid at mga magpipinsa na mamasyal at
umakyat muli doon sa lumang bundok sa bukid namin. Pagdating sa tuktok, nakita kong may tinayong maliit na kubo sila mama doon. Ginawa na nila itong pahingahan at bakasyunan kapag tinatamad silang umuwi sa bahay. Sa ibaba tuwing nag-aasikaso ng pananim at kung minsan ay doon na rin sila natutulog. Lumapit ako sa may bintana ng maliit na kubo at tumingin sa labas. Napakasarap sa pakiramdam. Ang simoy ng hangin ay nagmumula sa kabundukan ay napakapresko. Habang nakatitig ako sa malawak na lupain, dahan-dang naglakbay ang isipan ko sa mga nangyari sa akin noong 12 taong gulang pa lamang ako. Ang tindi ng takot, ang 6 na oras na pagkawala ng pulso, ang mga uod sa kanin at ang sakripisyo sa aking buhok. Sa gitna ng aking pag-aalala, tumingin ako sa langit at nagpasalamat ng matindi sa ating Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. At higit sa lahat ay naramdaman ko ang labis na pagmamahal at pasasalamat para sa aking mga magulang at mga kapatid. Kung hindi dahil sa sakripisyo, pag-iyak, pagpupuyat at walang katapusang pananalig nila mama, papa at kuya, malamang ay tuluyan nang nabulok ang katawan ko sa ilalim ng lupa noong bata pa ako. Ang pagmamahal ng pamilya at ang pananampalataya ang tunay na bumuhay sa akin. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang aking liham. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. At sana po'y magsilbi po itong aral sa marami na huwag basta-bastang magbibitaw ng pangako, lalo na sa mga lugar na hindi natin alam kung sino ang nakakarinig. Lubos na gumagalang Chris ng Naik, Cavite. Napakalaki ng paghanga ko sa katatagan at lakas ng loob ni Chris. Mula sa kanyang pagkabata, ipinakita na niya ang pagiging palaban at hindi basta-bastang sumusuko na personality sa mga pagsubok, physical man o espiritual. Ang kanyang karanasan ay patunay na ang matinding pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya, lalo na ang sakripisyo ng kanyang mga magulang at kuya, ang nagsilbing pinakamalakas na kalasag sa oras ng matinding panganib. Kahanga-hanga rin na sa kabila ng takot at trauma na kanyang dinaanan, pinili niyang maging positibo, magpasalamat at dalhin ang karanasang ito bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang paglago hanggang sa siya ay maging isang ganap na asawa at ina ngayon sa Cavite. Para sa isang katulad ni Chris na nakaligtas sa ganong uri ng kababalaghan, ang pinakamainam na hakbang ay ang patuloy na pag-iingat at pagiging sensitibo sa kanyang kapaligiran, lalo na kapag bumibisita sa mga liblib o bagong mga lugar. Mahalagang panatilihin ang matatag na proteksyon sa pamamagitan ng taimtim na panalangin bago matulog o bago pumasok sa mga banyagang teritoryo upang hindi na muling makapitan ng anumang negatibong mga enerhiya. Ang pagbabahagi ng kanyang kwento sa inyo pong Papa Dudut ay isang magandang paraan ng pagpapalaya sa natitirang trauma, kaya't ang patuloy na pagpapasalamat sa bawat hiram na buhay ay magsisilbing gabay niya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang buong salaysay ay nag-iiwan ng malalim na paalala tungkol sa kahalagahan ng ating mga binibitawang salita at mga pangako. Dahil sa mundong ito ay may mga dimensyon at puwersang hindi natin nakikita, ngunit maaari nating magising nang hindi natin sinasadya. Ipinapakita rito na ang paggalang sa kalikasan at sa mga misteryong nakapalibot dito ay hindi dapat pinagwawalang bahala. Higit sa lahat ay pinatunayan ng kwentong ito na sa kabila ng pinakamadilim na puwersa, ang tapat na pananalig sa Panginoon ay ang walang binitawang pagmamahal ng pamilya, ang may pinakamataas na kapangyarihang magpabalik ng buhay at magbigay ng tunay na kaligayahan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.